good morning. Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Marami po mga paksa, maaaring pag-usapan kasama na ating panahon ngayong umaga. Bukod sa pakikipagkwentuhan, dating isang kaibigan ho kasi ito. At bukod ho sa pagiging batikan at kilalang election lawyer, ewan ko lang kung siya ang papalit ngayon sa kung papayag siya. Papalis na si Chairman Brillantes. At syempre, yung kanya mga komentaryo sa iba't ibang issue ng bansa. Kaya po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. I'm very proud, a very, very proud senior citizen. Please welcome to the program, Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac. Hey, good morning. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. Bumagal na balakad mo? Oo. Hindi, tinitingnan ko kasi iba na yung mga kwan dito. Talaga equipment ninyo, modern na modern. Akala ko meron train na darating eh. Welcome. Have a seat. Please. Yes, at sa magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Alam mo, isang malaking karangalan na maging bahagi ng palatuntunan mo at siguro dapat malaman ng ating mga tagapanood na dati tayong magkasama sa newscasting, di ba? Dati kang newscaster. Oo, newscaster ako. At itong idol namin noon eh. Nadinat na nakita eh. Let's get it straight, Attorney Mac. Ikaw ba ngayon ay meron ng pahiwatig sa'yo tungkol sa pagiging chairman ng COMELEC? Well, may mga nagpapahiwatig pero tulad ng mga dati ng aking counter-pahiwatig, hindi ako interesado na maging chairman ng COMELEC with due respect sapagkat mas marami pa akong dapat gagawin. Tsaka hindi ko kaya yung ginagawa ni Chairman Sixto Brillantes. So, commissioner na lang? Hindi na rin. Kahit commissioner. Alam mo, kahit nung panahon pa ni President Aquino, President Arroyo, yan ay in-offer na sa akin. At maging itong kay President Aquino, bago na-appoint si Chairman Brillantes, ako ang unang binigyan ng consideration dyan. Sa kami ng Pangulong Aquino sa Malacanang. Pero humingi ako ng paumanhin sa kanya. Sinabi ko talagang mas gusto ko yung private practice kaysa maging chairman ng Commission on Elections. Kasi napakahirap niyan. Wala kasi ako management experience. Hindi ako nakakapag-manage ng law office. Wala akong law office. Mag-isa ako sa aking opisina. Wala akong secretary. Kaya hindi ako marunong mag-manage ng mga tao. At yung ma-interview ako ng Daniel Razon, mas maligaya pa ako kaysa maging chairman ng Commission on Elections. Dati ka nag-i-interview eh. Sa pagbalik ba sa... Ngayon ba may radyo ka? Yes, meron ako ngayong program ko, yung The Law of the Heart is Love sa DWBR. Pero hindi ganito, ibang uri ng broadcast. FM yun, BR, di ba? Is it in English or...? English, Tagalog. Okay. So you do that every day? Or? No, every Saturday and Sunday yun. Saturday, pero iba yun. I play love songs and I read love poems. Oo nga. So I heard. Last guest ko si Ding Dong Dantes. Nagbasa ng mga poems yan. Kasi gusto kong i-revive yung poetry reading. Okay. At siguro mapapansin mo sa mga radio stations, walang ganyan eh. Walang nagbabasa ng mga poems. Kaya dito, nire-revive ko yan, nagbabasa ako ng mga poems, love poems, at nag-i-invite ako ng mga celebrities. Parang habang nakabed ang isang awitin, gano'n. Oo, may bed song, yung bed music tayo dyan. Pinapasok mo yung mga poems mo. Okay na. Yung mga, when I wish you happiness, the way I often do, I think of all the happiness I have because of you. Ayos yan. Gumagaya lang ako sa iyo. Ayos yan. Did you come up with something like a book about this? Or yung mga compilation? Wala ka pa bang compilation? Kasi that can be compiled and di ba parang printed. Meron kasi akong ginagamit na libro. 10 libro ito for different occasions. Okay. Meron ditong Christmas, Valentine's, All Souls Day, lahat. Mother's Day. Yun ang ginagamit mo. At ito, ginawa ito ni James J. Metcalf sometime in 40s and 50s. Ito noon ay syndicated ito. Nasa mga dyaryo ito noon. Nilalabas ito. So where did you get that book? Binili mo lang binili ko sa Amerika ito eh. Okay. Nung kailan, iisa lang libro ko, nawala yung aking libro na yun. Nagpahanap ako, sabi ko, hanapin mo nga itong libro ito, Love Portraits. Sinabi ko sa aking kaibigan. Alam mo, he came up, sinabi sa akin, alam mo bang 10 ang libro niyan? Sabi ko, napakabait ng Diyos eh. Nawalan ka ng isa,
bumalik siya yung 10. Oo. So yun ang ginagamit Yun mo. yung ginagamit ko. So ito ay mga published poems Yes, na pala. libro ito, libro. So hindi mo parang hindi ka nagke-create ng sarili mo Hindi, mga hindi. poems. Minsan gumagawa rin ako ng sarili kong poems. Pag halimbawa, ang foreigner ang aking guest, so gumagawa ako ng Tagalog poem na simpleng-simple lamang with the English translation. Pinapabasa mo sa kanya. Pinababasa ko sa kanya. Halimbawa, katulad ng maging guest ko yung Consul General ng US Embassy, Mr. Schimmel, nagbasa sa akin yun, binigyan ko siya ng Tagalog poem, and he read the Tagalog poem, and he was so impressed. Sabi niya, I like this poem, at saka I like the program. And modesty aside, in program ko, was adjudged as the 2013 Catholic Mass Media Awards Best Radio Entertainment Program. But that's nice, that's nice. Pwedeng i-pirate yan. Hindi. Okay lang naman. Sabi ko nga, para naman sa lahat yun. And even the poems, pang-request na mga listeners namin. So nagdi-DJ ka pala ngayon. Parang nagdi-DJ ka. Nagto-turntable ka pa, hindi na? Ay, hindi na. Mga MP3 na. Kasi ako nag-turntable pa ako. Para masarap mag-turntable, di ba? Kasi yung pag-cue ng mga records. Parang once upon a turntable ni Manong Bong Lapira. Oo. Pero yung minsan may isang awit ni Vic Morales. Ni Vic Morales. Ngayon ba nagpa-practice ka pa? Oh yes, marami pa rin tayong kliyente sa election cases. Okay. At mga hinahawakan natin sa House Electoral Tribunal at saka sa Commission on Elections on some election protest ng ating mga kliyente. So anong mga kaso ngayon na prominent na hawak mo? Well, katatapos lang nung Agamulak, tapos na yun, Talo? Nagkaroon sila ng settlement na huwag na lang ituloy for the benefit ng mga tao doon sa kanilang area. And I'm very, very glad na nagkaroon ito ng magandang katapusan at naging magkaibigan at nasa magkabilang panig. Then we have the case from Nueva Vizcaya, mga kaso sa Norsagaray, and may iba pang mga election protest cases. Sa Mindanao, may meron pa rin kami. Yung governor ng Lanao del Sur, nahawakan namin yan. You've been giving comments with regard to different issues dito sa atin. Like, halimbawa, kaso ng itong mainit na usapan ngayon ng kaso ng Vice Presidente. Yung mga argumento na ang isang pangyayari, although kasi may mga presidente na nangyari naman ng ibang panahon, pero kagaya ng kay Chief Justice Corona, nangyari ng ibang panahon yun, pero nagamit pa rin sa kanya para sa impeachment sa kanya. Is that the same banana? I mean, would that apply din dito sa issue ng building sa Makati kay Vice President Well, alam mo naman sa ating impeachment case, walang definition kung anong crime ang pwedeng maging subject sa impeachment. Depende yan sa mga kongresista natin na magdidinig. Pag sinabi nila na papasok yan sa impeachment ground, pasok yan. So, hindi mo naman pwedeng i-question yan sa Korte Suprema. So, everything will depend on dito sa mga paningin ng ating mga kongresista at mga senador kung talagang yung previous acts committed could be considered as ground for impeachment. But as a lawyer, hindi ba nakikita mo parang mahirap yung gano'n na walang clear cut na, kumbaga parang wala tayong basis ng, parang gusto mong i-extend sa isang ganito, gusto mong i-expand sa gano'n, gusto mong paliitin, pwedeng mangyari. Parang ang hirap yata pag-aralan nun na kung ako kasing lawyer, parang teka muna, ang hinahanap ko kasi, ano ba yung clear-cut policy? Ano ba yung clear rules na dapat na sundin natin? Kasi ang ating saligang batas, medyo malabo sa kanyang definition na sinasabi, the grounds, a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, yung treason or bribery. So, doon lamang sa culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust, parang catch-all provision ito eh. Kahit po pwedeng pumasok. Ipapasok mo na, ito, pasok to dito. Pasok ito dito. Kaya sinasabi ko noon, kung tinanong ako, pwede pa? Pwede kasi ang mga kongresista, kahit anong maisip, pwedeng ipasok yan. Nakita mo naman kay Chief Justice Corona, kung ano-anong pumasok ng mga grounds, yung SALN, yung pala hindi lang na-report ng SALN, sinabi na kagad nila na yun ay betrayal of public trust. Having said that, nakikita mo ba na ito, kung sakaling magkakaroon ng charter change, hindi ba ito mga bagay na dapat klaruhin din sa konstitusyon? Tama ka dyan, Brad. Kailangan talaga ito isa sa mga bagay na dapat tingnan natin
paano ba ang talagang, ano ba ang talagang definition natin ng betrayal of public trust? Ano ba yung sinasabi nating culpable violation of the Constitution? Kasi nung ginawa yung ating saligang batas na yan, may euphoria pa tayo nung sa revolution eh. Kaya kahit anong sabihin ng mga gumagawa niyan, okay nang okay sa atin because we were led to believe na balang araw, darating araw nito na ang ating mga mambabatas talagang tutupad na sa kailang katungkulan at mawawala na ang sobrang politika sa ating bansa. Ang paninindigan noon ng mga delegado ng ating Constitutional Commission ay naniniwala sila na magiging maayos ang takbo ng ating buhay after our experience with the past dictatorship at saka experience natin doon sa EDSA Revolution. Pero hindi nangyari. Hindi naman nangyari. Lalo pang sumaba na sumama na para bang lumalabas ngayon na medyo mahina yung nangyaring mga provisions sa ating saligang batas. Ito ba ngayon na sinasabi mong dahilan kung bakit din parang ang pananaw mo tanggalin na lang natin ang Kongreso? Yun ang kinasabi ko sapagkat ang nangyayari ngayon para bang anong ginagawa ng ating mga mambabatas? So kung tatanggalin ng Kongreso, anong mangyayari? Well, ang aking proposal dyan yung mga local government officials, sila ang papasok ng mga legislative assembly. Diba, tiwala ka ba naman na ganun din sa mga local officials? Well, at least ito lang muna ang ating titingnan ngayon. Sila rin naman yun. Yung local officials mo, yun din yun ang galing sa Kongreso. Pero diba? at least, wala na tayong problema ng Kongreso na mga 300 congressmen at 24 senators na wala na yan. Ang titingnan na lang natin ngayon, itong mga local elected officials na ito kung talaga magagawa nila at least tabawasan tayo na isang problema. Pero to do that, kailangan mo ng amyenda rin sa konstitusyon. Yes, at ang gagawa ng amyenda sa konstitusyon, sila rin. At hindi naman nila tatanggalin yung sarili nila. Kaya nga sinasabi ko, siguro dapat mag-elect tayo ng mga tao na maaaring pumasok sa Senado o kaya sa Kongreso na ang magiging programa kailangan i-abolish natin yan o baguhin natin. Parang sinabi mo, kumuha ka ng tao na aalisin yung sarili nila. Which is impossible dahil gagastos yung mga yun. Siguro naman, hindi yung sasabihin mong talagang totally abolish mo yan, kundi mapag-aaralan nila ano ba talaga ang dapat natin gawin para mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating mga kongresista. Alam mo yung mga statement na i-abolish natin yung Kongreso, ito ay para bang wala na tayong pag-asa Para bang statement ito ng isang tao na give up ka na. Hindi mo na makita kung anong gagawin. Pero kung makakita tayo ng mga taong talagang makakapagsilbi naman sa atin ng tunay, palagay ko naman maaari natin pagkatiwalaan at bigyan ng pagkakataon. Pero hanggang di nagagawa yan, ganyan pa rin ang magiging pananaw ng marami sa ating mga kababayan. Katunayan, nung ginawa kong statement na yan, libo-libo ang talagang nag-like sa Facebook, at sa Twitter, talagang nakakita mo na talagang gusto-gusto nila na magkaroon ng malaking pagbabago sa leadership ng ating pamahalaan. Ang problema nga ngayon is paano gagawin yan? Well, talagang mahirap gawin. Napakahirap. Dahil suntok sa buwan. Dahil sila ang mag-aalis sa sarili nila. Alam mo naman, ako naniniwala ako sa milagro. But just the same, pag pinag-usapan ngayon, kasi para pumasok ito, charter change pa din ang usapan. Ngayon, ito'y pumapasok din ang usapin na yan. Yung economic cha-cha na sinasabi nila. Political. But together with ito ngayong para dun sa term extension, do you think and do you agree na may ample time pa din dito sa economic cha-cha? Set aside din natin muna yung term extension. Do you think that they can still do that? Before you answer that, we'll pause for a break. Okay.